Please like and subscribe. Kung hindi, kakainin ko kayo. Hindi pwede ito. Joselito, tawagin mo si Lazaro. Hindi pa pwede ito, nakikita ko ito. Opo, Madam Tilda. Tatawagin ko lang siya. Ayoko nito. Hindi pwede ito. Hindi maaari. Kailangan ko si Lazaro. Oh my God. Ano yun? Narinig niyo ba yun? Yes, loud and clear. Bakit may hayop sa labas? Kayong napakalakas ng ulan. Oh, Diyos ko po. Hindi normal ang atungal na yun. Eto na si Lazaro, Madam Tilda. Susunod na. Magandang araw, Miss Ligaya, at sa lahat ng avid listeners dito. Siyempre pati na rin sa listeners mula sa ibang channel. Actually, mas madalas akong makinig sa kwentong Takip Silim at Sitio Pangil. Pero nang mapag-alaman kong mayroong Aswang Confessions, tuluyang nabuo ang loob kong magpadala ng sulat. Ako po si Divine, hindi ko tunay na pangalan. Dati kong nobyo ang panganay na anak ng isang dating beauty queen, na anak din ng dating gobernador sa kanilang bayan na si Matilda Quezon. Hindi niya rin tunay na pangalan. Hindi maikakailang napakaganda niya. Gayon din ang kanyang balingkinitang katawan, kahit medyo may edad na. Maaga siyang nabiyuda, pero hindi na ulit siya nag-asawa kahit marami namang nanliligaw sa kanya. Yun nga lang, kung anong ikinaganda ng mukha niya, siya namang ikinasama ng kanyang ugali. Ganid siya sa pera, pati na rin sa kapangyarihan. Masyado siyang nagpapalakas sa bayan at nagpapanggap na mabait sa pamamagitan ng labag sa loob na pagbibigay ng tulong. Isa pa, masyado siyang obsessed sa pagpapabata. Gagawin niya ang lahat para manatiling bata ang kanyang itsura at kaduda-dudang nagawa niya ito ng paraan. Mas gumanda at bumata siya at ito ang kanyang lihim na gusto kong i-confess sa inyong lahat. Ang malagim niyang lihim na nagpahamak din sa sarili niya. My God! I was so stressed last night. May wrinkles ako. Ma, it's normal. Tumatanda ka na. That's so disrespectful, Darlene. I'm aging like a fine wine. Habang tumatanda, mas sumasarap. Ma, hindi ka na bata. Hindi mo rin mapipigilan ang pagtanda mo. I-expect mo nang mahalata sa balat at tindig mo kung ilang taon ka. Mga kontrabida talaga kayo kahit kailan. Mga anak ko pa naman kayo. Well, look at me. Mukha na bang matanda? Nang dahil sa tanong na yon ni Tita Matilda, lumingon ako sa kanya at tumitig. Nang makita niyang nakatingin ako, umiti siya. Pero wala akong makitang wrinkle tulad ng sinasabi niya. You still look young, tita. Walang kahit ano. Hindi halatang malapit ka na mag-senyor. Iha, wag mo namang sabihin yan. I'm 22. Times 2 plus 12. Maaga talaga akong tatanda kung kokontra kayo ng kokontra. Whatever. Kumain na lang tayo. Anyway, did you see Lazaro? Gusto kong sumama siyang kumain sa atin sa hapag. Ano? Nakakalimutan mo na ba na ang patakaran natin ay hindi pwedeng sumabay sa ating kumain ng mga katulong sa bahay? Alam ko yan. Kaya simula ngayon, gumagawa ako ng exception pagdating sa kanya. Nusing, pakitawag nga siya. Ay, wala ho siya kanina sa kwarto niya, Madam Tilda. Gigisingin ko sana dahil kailangan ng magbungkal sa hardin para sa mga bago niyong halaman. Naroon siya sa kwarto ko, Lusing. Nagpapahinga pa at mukhang napagod sa ginawa namin kagabi. Pero mabuti pang gisingin mo na at anong oras na? Anong ginawa niyo kagabi? Bakit doon siya natulog sa kwarto mo? Mas mabuti pang hindi nyo na lang malaman. Nababaliw ka na ba, ma? Huwag mo sabihin pumatol ka sa hardinero natin. And so, anong problema doon? Ma, hindi naman sa nagiging matapobre ako. Wala akong pake kung basurero pa siya.
Pero, are you serious? Mas matanda pa ako ron kay Lazaro. 3 dekadang pagitan ng mga edad nyo. Age doesn't matter, iho. Right, Divine? Pagsabihan mo nga yung nobyo mo at masyadong nagiging hysterical. Mukha hindi pa yata sanay na sa ganda ko ito kahit batay nagkakagusto sa akin. Hayaan mo na si Tita Matilda, amigo. Kumakampi ka pa talaga kay Mama. Tsaka kabago-bago lang ni Lazaro dito, di ba? Oo, alam ko namang gwapo yung lalaking yon. Pero 1 buwan pa lang mula na ipasok siya ni Mang Joselito. Wala na kayong magagawa. I like that young man. Joselito, ikaw na nga tumawag kay Lazaro. Kanina ko pa ipinatatawag pero hindi pala sumusunod itong si Lusing. Narito pa't nakikinig sa usapan namin. Oo, madam. Hintayin muna natin si Lazaro bago tayo magsimulang kumain. Hindi kita maintindihan, Mama. Anong pumasok dyan sa kokote mo at bigla kang pumapatol sa kung sino-sino? Hindi ako makapaniwala. Pagkatapos mamatay ni Dad, hindi ka naman na nakipagrelasyon tapos ngayon. Ay, bahala ka nga sa buhay mo. Tingin mo ba magtatagal siya sa'yo? Binata ang hardinerong yon. Marami pa siyang makikilalang babae. Mas bata at tsak na mas maganda sa'yo. Migo, hayaan na nating magmahal si Tita. I guess wala namang masama ron. Oh no, hindi ko siya mahal, iha. Ginagamit ko lang siya para sa sarili kong kaligayahan. Mama, nasa harap tayo ng hapag. Anong klaseng pananalita yan? Masyadong malisyoso ang mga utak nyo. Oh, andito ka na. Halika na't sumalo ka rito sa amin sa hapag. Simula ngayon, ay lagi ka nang sasabay sa akin. Hindi na. Kinamanang lusing na lang ako sasabay kumain. Bakit? Ayaw mo ba akong kasabay na kumain? Hindi naman, pero hindi naman ako bagay sumabay kumain sa inyo. No, Lazaro. Ako ang masusunod sa pamamahay na ito. Kung anong sinabi ko, yun ang susundin nyo. Sit beside me. Kung ipipilit mo palagi ang gusto mo, aalis na lang ako. What? Oh, siya, sige. Alam na alam mo kung paano ko patitigilin, kaya hindi ko na ipipilit. Pero mamaya sumama ka sa amin sa bayan. Nito mga nakaraang araw, naging malakas ang mga pag-ulan. Mamimigay ako ng mga relief goods sa mga pobre. Can't believe kung gaano ka kahipokrita. Anong sinabi mo, Migo? Bakit ba ganyan ka magsalita sa akin? Kayo ng kapatid mo. Mga wala kayong utang na loob. Baka nakakalimutan nyo na dito pa rin kayo sa pamamahay ko. Hinaplos ko sa braso si Migo para hindi na siya sumagot pa sa mama niya. Pinandidilatan na siya ni Tita Matilda ng mga mata. Si Darlene naman napayuko na lang. Hindi naging mapayapa ang pagkain sa hapag. Mabilis na tinapos ni Tita ang pagkain niya. Pagkatapos ay sumunod agad sa hardinerong si Lazaro na nagpaalam lumabas. Napailing na lang ako. Bandang 10:00 ng umaga, umalis nga sila para magbigay ng tulong. Pinananatili ni Tita ang mabangong imahe niya sa lahat. Bilang anak ng dating gobernador. Di namin alam kung para saan pa, ganong labag din naman sa loob niya ang ginagawa niya. Kinausap ko si Mang Joselito Tungkol saan? tungkol kay Lazaro. Kung saan ba talaga siya galing bago siya mapunta rito sa atin. Tsaka inalam ko na rin kung hindi ba siya masamang tao. Kahit gano'n naman si Mama, ayoko pa rin siyang masaktan. Ano namang nalaman mo sa pagtatanong mo? Ulila na raw yang si Lazaro at kapitbahay nila Mang Joselito sa probinsya. Well, wala naman akong espesyal na naalaman tungkol sa lalaking yon. Pero gusto ko pa rin siyang i-background check. Mag-aaksaya ka lang ng oras dyan. Hayaan na lang natin si Tita. Matanda naman na siya. For sure, alam niya yung mga ginagawa niya. Mukha rin namang siyang masaya dun eh. Remember, last month, bago dumating yan si Lazaro? Halos magwala siya sa itsura niya dahil kumukulubot ng balat niya. Yeah, tanda ko yon. At katakatakang nawala rin ang kulubot niya sa katawan. Pati na rin ang signs of aging niya sa mukha. Ibig sabihin, masaya talaga siya kay Lazaro.
Mas gumaganda kami mga babae kapag masaya kami at minamahal ng tama. Ganun ba yun? Bigla na lang siyang nagmukhang bata ulit ng dahil lang sa pagdating ni Lazaro? That's so weird, honey. Tama ka. Nung gabing dumating si Lazaro at dinala ni Mang Joselito sa kwarto ni Tita Matilda para ipakilala, kinabukasan doon lang simigla si Tita. Parang hindi pinoproblema ang sarili. Hindi kaya na love at first sight? Or gayuma? Naniniwala ka sa gayuma? Kalalaki mong tao. Pero may posibilidad. Hindi ba't uso ang mga ganun sa probinsya? Tingnan mo naman si Mama. Panayang dikit sa kanya. Hindi ko alam, honey. Pero mukha namang mabait si Lazaro. Alam mo, mas matatanggap ko pa kung ang kapatid ko magiging girlfriend niya. Pero hindi eh. Si Mama talaga. Oo. Alam ko namang dating beauty queen si Mama. Sexy, maganda, matalino. Pero matanda na yun. Hindi ka talaga fan ng mama mo. Ay nako, ilang beses ko bang sasabihin na hayaan mo na lang. Mag-focus tayo sa sarili nating relasyon, wag sa iba. Sila na yata yan. Himala at hindi siya umuwing puro reklamo ngayong galing sa bayan. Mukhang tuwang-tuwa pa nga eh. Halika't bumaba tayo. Mukhang may bisita siya eh. Bumaba kami ni Migo at naabutan namin si Tita Matilda sa baba. Nakausap ang kura paroko ng aming lugar na si Father Henry. Naroon sila sa tanggapan, kaya naman nagtungo kami doon. Magandang araw ho, Father Henry. Good morning po, Father. Magandang araw din sa inyong dalawa mga anak. Ano hong isinadya niyo rito? Ito kasing si Matilda ay inanyayahan ako rito. May gusto raw siyang sabihin. Ano yun, Ma? Sandali. Tumungo muna tayo rito sa hapag para magmerienda. Lusing, nakahanda na ba mga pagkain dyan? Oho, nakahanda na ho lahat, Ma'am Tilda. Halika, Father. Sa hapag natin pag-usapan ang gusto kong magyari. Lazaro, halika rito. Kailangan ka sa pag-uusap na ito. Anong pag-uusapan, Ma? Magpapakasal na kami ni Lazaro. Ano? Nahihibang ka na nga talaga, Mama. Nagpibiro ka lang naman, di ba? Hindi ka naman seryoso sa sinasabi mo yan, Ma? Anong magpapakasal? Ni hindi nga humihingi ng permiso ang lalaking yan sa amin na gusto kang pakasalan? Ako ang may gusto at wala na kayong magagawa doon. Ikaw naman, Lazaro. Baka naman nagsusunod-sunuran ka lang kay Mama. Magsabi ka naman. Binata ka. Magpapatali ka sa mama naming matanda na? Yun ang gustong mangyari ng mama niyo. Sino ba naman ako para tumanggi? Gayong kailangan ko rin naman siya sa buhay ko. Kung ang dalawang tao ay nag-iibigan at nais magpakasal, wala tayo sa posisyon para pigilan sila. Dahil sila ang may gusto noon. Hindi po ba masyadong mabilis, Tita? Father, hindi mo ba nakikita? Mama is already 56 years old. At ito namang si Lazaro, 25. Tama ba ako, Lazaro? 25 ka pa lamang, hindi ba? Mas matanda pa ako sa'yo. Oo, tama ka. Pero wala naman akong nakikitang mali sa edad naming dalawa. Wala akong masabi. Namilog na lang ang mga mata ko habang pinag-aagawan ni Migo at Tita Matilda ang entablado ng hapagkainan. Walang gustong magpatalo. Pero tila may kinikimkim si Madam Tilda. Mahirap ipaliwanag. Pero mahalaga siya sa buhay ko. Hindi ito basta-basta mga anak. Hindi nyo naiintindihan. Hindi ko na kayang mawala pa siya sa akin. Kinakailangan naming makasal sa lalong madaling panahon. Ma, come on! Kung gusto mo lang ng kasama, mag-ampun ka ng aso. Anong ibig mong sabihin dyan? Na mas ayos pa ang isang hayop kaysa sa akin? Tila kabastos-bastos naman yata yan.
Pinaalala ko lamang na nasa hapag tayo. Nirirespeto at ginagalang dapat natin ang mga biyayang bigay sa atin ng Panginoon. Kailangan ko sa buhay ko si Lazaro. Pag nawala siya, ikamamatay ko. Para mabuhay? Ma, ilang taon mong kinaya mabuhay simula nang mawala si Papa? Tapos ngayon sasabihin mo ikamamatay mo kapag nawala yan si Lazaro? Basta't hindi niyo siya pwedeng alisin sa akin. Kapag nawala siya, sinasabi ko sa inyong lahat, mamamatay ako. Hindi niyo ako naiintindihan. At ayoko nang magpaliwanag You're pa. being irrational. You sound like... Hindi mo na kailangang intindihin. Hindi rin ako umaasang tatanggapin niyo ako. Migo, Divine, Darlene, minsan may mga desisyon na hindi natin kayang unawain sa simula. Pero kailangang tanggapin? Ganun ba, Father? Wala na kaming nasabi. Si Tita Matilda, nakangiti habang hawak ang kamay ni Lazaro. Si Migo, halos mapunit ang serbilyetong hawak niya. Wala na kaming magawa. Kami lang ang hindi bahagi ng desisyong yon dahil simulat sa pool, mukhang buo na talaga ang loob ni Tita Matilda sa gusto niyang mangyari. Ang dami pang gustong sabihin ng boyfriend ko, pero pinigilan niya na lang din ang sarili niya dahil sa bisita. Nang makaalis ito, natuloy ang pagtatalo nila. Pero mas pinili kong wag nang makinig at umakyat na lang sa kwarto. Kinabukasan, wala na sa tabi ko si Migo at pumasok na sa trabaho. Naiwan ako doon at nakasabay ko sa almusal si Tita Matilda. Good morning, Tita. Good morning din, Iha. Halika, sumalo ka na sa akin dito sa hapag. Mag-almusal ka na, gusto rin sana kita makausap. Tungkol po saan? Pwede bang ikaw na magpaunawa sa anak ko sa gusto ko? Pwede ba yun, Iha? Ayoko rin naman palagi kami nagtatalo. Gusto ko lang naman maintindihan niya ako. Pwede naman po, Tita. Kinausap ko na rin naman po siya tungkol dyan nung nakaraan. Marahil nagulat lang dahil sa biglaang pagdidesisyon na gusto niyong magpakasal. Alam ko masyadong mabilis pero iyon na lang ang natatanging paraan na nakikita ko para hindi na umalis pa si Lazaro. Ganun niyo po ba talaga kamahal si Lazaro? Iha, hindi ko nga siya mahal. Sadyang kailangan ko lang talaga siya. Bakit po? Para saan? Sa gitna ng pagtatanong ko, bumaba ang tingin ko sa suot na balabal ni Tita Matilda. Bahagyang umusli iyon at nakita ko ang kanyang leeg. Nagsalubong ang kilay ko nang makitang may bakas siya ng kagat sa leeg. Parang dalawang ngipin na bumaon yun at hindi ito namumula, kundi nangingitim na. Takang-taka ko kung saan maaring manggaling yon, Miss Ligaya. Dahil imposibleng galing yon sa kung anumang insekto na masakit mangagat. Idagdag pa na parang may bakas ng malaking kamay na sumakal doon. Tita, ano ho yung nasa leeg niyo? Bakit parang may kagat? At saka, para kayong sinakal. Ano ba yan? Tinatago ko na nga, hindi pa nakatakas sa mga mata mo. Wala yan, Divine. Alam mo na, may mga gabing masyado kaming nagkakatuwaan ni Lazaro. Normal lang naman ito. Alam ko po. Pero hindi naman po magiging ganyan ang itsura kung sinipsip o kinagat kayo ni Lazaro. Kung kinagat man kayo, di ba dapat parang marka ng ngipin ang nandyan? Eh bakit yung sa'yo, 2 butas at mukhang malalim? Siguro mas maganda kung wag mo na akong usisain ng ganyan, Iha. Wag mo na intindihin ang nakita mo, ha? Isipin mo na lang ang ipinakiusap ko sa'yo. Kailan ho bang magiging kasal nyo ni Lazaro? Sa susunod na linggo na. Hindi na ako nag-imbita ng mga bisita, tayo lang pamilya. Hindi ko na kailangan ng ibang taong makakasaksi sa pag-iisang dibdib namin. Kailangan na naming maikasal sa lalong madaling panahon bago pa ako tuluyang kumulubot at tumanda. Bakit ba takot na takot kang tumanda, tita?
Hindi naman natin maiiwasan yan eh. Lahat tayo darating dyan. Gusto kong manatiling bata at maganda. Gusto kong umabot ng 100 taon at sumobra pa nang napapanatili ang ganitong kagandahan, Divine. Parang imposible naman po yata yun. Iha, sa panahon ngayon, lahat ng bagay posible nang mangyari. Lahat ay kayang gawa ng paraan. Kung gustong gusto mo talaga. Vampira lang ang hindi tumatanda, tita. Handa ako maging vampira. Manatili lang akong bata. Matilda, handa na ba yung sinasabi ko sa'yo? Iniutos ko na yun kay Joselito. Siyang tanungin mo kung wala pa siyang nakukuha. Sabihin mo at sisisantehin ko siya kapag hanggang maghating gabi wala pa rin. May karapatan ka nang mag-utos sa kahit na sino rito. Kanina ko pa siya hinahanap. Hindi ko siya makita. Lusing! Lusing, alam mo ba kung saan nagpunta si Joselito? Nagpaalam po kaninang umaga sa akin. May lalakarin lang daw po at baka mamayang gabi na siya makabalik. Dala niya ho ang isa niyong sasakyan, ma'am. Lazaro, huwag kang mag-alala. Mukhang ginagawa naman ni Joselito ang trabaho niya. Malamang nasusunod yon sa kahit ano. Takot na lang din siya kung hindi siya susunod sa atin. Ano po bang iniutos niyo sa kanya, tita? Wala, Iha. Hindi mo na dapat malaman pa. Alam mo, minsan ang pagiging mapang-usisa sa mga bagay ang siyang ikapapahamak mo. Maiwan na kita dyan, Divine. May lalakarin pa kami ni Lazaro. Tandaan mo ang sinabi ko sa'yo, ha? Lalo na ang hinihingi kong pakiusap. Sige po, tita. Ingat po kayo. Naiwan ako sa hapag. Nung hapon, ikinuwento ko kay Migo ang bagay na nakita ko sa lieg ni Tita Matilda. Pati na rin ang sinabi nitong pakiusap. Hindi naman kaya sinasaktan siya ng gagong yun at ay natakot? Ibang kutob ko sa lalaking yun eh. Baka mamaya pera lang talagang gusto niya kay mama. Baka yun lang ang motibo niya kaya gusto niya magpakasal. Siguro. Lalo na sa tono ng boses ni Lazaro kanina habang nagtatanong kay Tita Matilda. Boses mo otoridad. Akala mo'y mas mataas pa siya kaysa kay Tita. See? Hanggang sa trabaho, iniisip ko silang dalawa. Mas na-stress pa ako sa kanila kaysa sa mga gawain ko eh. Kung sinasaktan nga ni Lazaro si Tita, siguro dapat natin siyang bantayan. Eh baka natatakot lang magsabi si Tita. Ikaw ang naiiwan dito sa bahay kasamang ibang katulong. Si Darlene. Lagi naman yung wala dahil nasa eskwela. Ikaw ang magmamanman. At kausapin mo sila Manang Lusing at Mang Joselito na magsabi kung may napapansin din silang kakaiba. Lalo na kay Lazaro. Bakit ako? Ikaw nang magsabi. Total amo ka rin naman nila. Ako girlfriend mo lang naman ako. Girlfriend kita. Kaya may karapatan ka na rin magsabi sa kanila. E di kapag ayaw nilang sumunod, sabihin mo sa akin at pagsasabihan ko. Pero sige. Ako lang magsasabi kinamanan. Mas mabuti pa nga. Sandali lang, honey. Kanina pa ako tinatawag ng kalikasan eh. CR muna ako. Ay naku, wait. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, barado yung banyo natin. Kailangang ipatingin sa tubero kung anong problema. Sa baba ka na muna magbanyo. Ganun ba? O sige. Tatawag na rin ako ng tubero ngayon nang mapaayos bukas. Naiwan ako mag-isa sa kwarto. Tahimik ang paligid. Sa paglingon ko sa bintana, napansin kong bumalot na ang dilim, ngunit maliwanag pa. Mapusyaw ang liwanag na nagmumula sa itaas. Dahan-dahan akong bumangon mula sa kama para silipin ang buwan. Bilog na bilog ito at malaki. Mas malapit kaysa sa dati. Parang isinabit sa langit para sadyang mapansin. May taglay itong ganda na nakakabighani, kaya napatitig ako. Ngunit habang tumatagal, may kung anong bigat ang bumabalot sa dibdib ko. Parang may lihim ang buwan na hindi dapat tuklasin. Ang liwanag nito, hindi tila biyaya ng gabi, kundi mata ng isang nilalang na nagmamasid sa iyo mula sa itaas. May lamig na gumapang sa batok ko. Isang uri ng hiwagang hindi marikit, kundi mapanganib.
na parang sa isang kisap mata, ang kagandahan ng buwan ay maaring maging paanyaya sa isang bagay na hindi mo na matatakasan. Kaya nanatili akong nakatitig. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil parang kailangan. Sorry ate, di na ako kumatok. Pinatatawag ka ni kuya sa ibaba, magdi-dinner na. Nakauwi na rin kasi sila mama. Nakita ko nga. Sige, susunod na ako. Kumusta ka sa maghapon dito ate? Di ka ba naiinip? Hindi naman. Ayos lang. May pasok pa kasi kaya wala ka naiiwang kasama rito. Ba't hindi ka lumabas-labas minsan nang nalilibang ka rin naman? Alam mo namang hindi ako masyadong palaalis. At saka hindi ako ganun kagaling makipag-socialize sa ibang tao. Nahihiya akong lumabas ng mag-isa. Mag-aya ka ng mga kaibigan mo. For sure naman meron. Itago mo ng mabuti yun, Joselito. Mamaya ipasok mo sa kwarto ko. Naiintindihan mo ba? Opo, Madam Tilda. Inilagay ko muna roon saglit sa budika natin. Nilak mo ba yon? Wala bang nakakita sa yung dala-dala mo yon? Napaka-importante nun at hindi pwedeng makita at malaman ng iba. Oo, sinisigurado kong walang nakakita noon. Huwag kang mag-alala. At kasama niyo naman ako kanina, Matilda. Ano yung pinag-uusapan yung bawal makita ng iba? Pati ba kami hindi pwedeng makita yan? Ano ba yan? Mga gintong itinatago mo sa amin, Mama? At ibibigay mo riyan kay Lazaro? Pagod ako ngayon, Migo. Huwag mo akong umpisahan ng ganyan. Today was so stressful. Kailangan ko magpahinga ng maaga at makapagbawi ng lakas. Kumain na tayo ng hapunan. Gusto ko ng katahimikan sa hapag at ayokong makarinig ng kung ano-anong himutok mula sa inyo. Walang halong pagbibiro sa boses ni Tita Matilda. Sa halip ay maotoridad sa boses ng pagbabanta. Lahat kami sumunod. Tahimik kami kumakain sa hapag. Si Lazaro hindi nakisalo. Tahimik lang ito sa tabi ni Manang Lusing at Mang Joselito na naghihintay sa utos. Nang matapos, kanya-kanya rin kaming alis sa hapag at dumiretso sa mga kwarto. Hindi na nagpaalam sa amin si Tita at nagmamadali itong umalis, kabuntot sina Lazaro at Mang Joselito. Habang tumatagal, mas humihirap intindihin si Mama. Napapaisip tuloy ako eh. Paano kung hindi agad namatay si Dad? Ganyan kaya siya? Kay Dad lang naman siya takot at sumusunod eh. Siguro, honey, kung buhay pang tito, malamang walang Lazaro at hindi magiging ganyan si tita. Mas nagiging weird si tita this past few days. Ayoko na muna mag-isip. Magpahinga na siguro tayo, honey. Marami pa akong kailangan gawin bukas sa negosyo. Matulog ka na rin. Good night. I love you. I love you too. Sumiksik ako sa dibdib ni Migo at nakatulog ako agad. 12:00 ng hating gabi nang maalimpungatan ako dahil naiihina ako. Tsaka ko lamang naalala na barado pala ang banyo namin kaya kailangan ko pang bumaba. Dahan-dahan at maingat akong bumangon para hindi magising si Migo. Bumaba ako. Madilim na ang ilaw sa buong mansyon. Tahimik at tanging ingay ng mga kuliglig sa gabi ang naririnig ko. Nang matapos akong umihi, agad na rin akong umakyat. Pero habang paakyat ako, hindi nakatakas sa pandinig ko ang mahihinang halinghing na mukhang galing sa kwarto ni Tita Matilda sa dulo ng pasilyo. Tingin ko hindi ko kaya, Lazaro. Nakakadiri. Tinitingnan ko palang pakiramdam ko hindi ko na agad kaya. Itutuwal ko lang yan. Kailangan mong subukan, Matilda. Masasanay ka rin. Kakayanin mo rin kumain. Kahit kailan, hindi ko nakita ang sarili kong gagawin ang bagay na ito. Simula ngayon, kailangan mo nang gawin yan. Hindi magtatagal at matututo ka rin. Huwag ka magalala. Masarap yan. Masasarapan ka rin dyan. Anong ginagawa nila? Bakit ang ingay naman nila kung gumagawa sila ng kababalaghan? Ano yun?
may iba pa silang kasama sa loob. Bumundol ang matinding kaba sa dibdib ko nang marinig ang sunod-sunod na iyak ng isang babae. Wari may takip ang bunganga pero sinusubukang sumigaw. Kagatin mo na, Matilda. Bago pa magising ang mga tao rito sa kaiiyak ng babaeng to. Nilampasan ko ang kwarto namin ni Migo. Dumiretso ako sa dulong pasilyo kung saan ko sila naririnig. Doon naging mas malinaw sa pandinig ko ang mga ingay nila. Isipin mo kung para saan mo yan ginagawa. Para sa sarili mo yan. Para sa atin. Pipikit ako. Ayoko siyang makita. Gawin mo kung ano sa tingin mo ay magpapakomportable sa'yo. Nandito ako para turuan ka. Naiintindihan ko namang first time mo. Pero ito ang gusto kong mangyari. At matutunan mo. Di magtatagal. Magiging masarap na yan sa pakiramdam mo. Ang tigas. Ganyan nga, Matilda. Ganyan nga. Ilabas mo ang ipin mo. Malambot. Sariwa. O Diyos ko, anong ginagawa nila? Ang alat. Pero... hindi. Hindi ito ganun kasama. Di ba't sinabi ko naman sa'yo? Matuto ka lang at magugustuhan mo rin. Hindi ito tama. Hindi ito normal. Mas madali kung wag mong titigan. Damhin mo lang. Namnamin mo. Ang lambot. Pero ang amoy. Lazaro, ang amoy niya. Sanayan lang, Matilda. Huwag mong hayaang hadlangan ka ng ilong mo. Sa dila mo. Yan ang importante. Hindi ko na kaya. Ayoko nang marinig ang ginagawa nila. Ang papaboy. Pero bago ko pa man magawang tumalikod at bumalik sa kwarto, may narinig akong mahinang pagpitik mula sa loob ng silid. Parang tinapik ang mesa o kahoy. Kasunod nito, parang may kumakaskas na kuko sa sahig papalapit sa pinto. Lazaro, gusto ko pa. Bigyan mo pa ako. Parang nag-iinit ang buo kong katawan. Ngayon mo lang nasimulan. Iba yan sa simula. Pero pagkatapos ng ikatlong subok, babalik-balikan mo na. Namnamin mo hanggang sa maubos. Lunukin mong lahat. Oh Diyos ko. Tina, para silang... Kailangan ko makita kung ano yun. Para namang hindi sila nagsisiping. May kakaibang nangyayari. Kailangan kong malaman kung totoo bang iniisip ko. Habang pinipilit ko ang seradura, nanindig ang balahibo ko. Ang lamig ng hawakan. Parang may dumadaloy na kuryente sa kamay ko. Ngunit bago ko pa man tuluyang maitulak ang pinto, Anong ginagawa mo rito sa labas ng kwarto ni Madam Tilda? Ma'am Divine, umalis ka rito. Manghusi dito. Akala ko... Privacy ni Madam Tilda yan. Irespeto mo. Mamaya, pagbukas mo, iba ang makita mo. Wala kang karapatang tingnan ang ginagawa nila ni Lazaro. Sa kanila lang yun. Bumalik ka na sa kwarto niyo ni Sir Migo. Kung hindi, susumbong kita. Pero may naririnig akong babae. Parang nasasaktan. Hindi mo naiintindihan ang mga naririnig mo. Huwag mong pakialaman ang mga bagay na hindi mo dapat nalalaman. Nagsabi sila sa akin kanina na dalhan ko sila ng pagkain dahil manunood sila ng palabas. Pero si Tita Matilda, si Lazaro, anong ginagawa nila?
May kakaiba silang pinag-uusapan. Sumunod ka na lang. Para yung apoy kapag nilapitan mo, susunugin ka. Bumalik ka na roon at magpahinga. Hindi ito tama. May mali. May mali talaga rito. Walang mali. Sa isip mo lang yan. Napaurong ako. Walang nagawa kundi sumunod. Kasabay ng mga hakbang ko pabalik, paulit-ulit pa rin ang mga tunog sa isipan ko. Iyak, kaluskos, halinghing, at ang pinaka nakakakilabot sa lahat, ang tunog ng kakaibang pagkain nila sa loob. Kailangan kong malaman kung anong ginagawa nila. Honey? Saan ka galing? Wala. Umihi lang ako sa baba. Bakit ganyan ang itsura mo? Para ka namang nakakita ng multo, namumutla ka. Wala lang to. Matulog na tayo ulit. Nahihirapan akong makatulog. Sa tuwing makakaidlip ako ay nagigising ako sa kahit na may hinang kaluskos. Kakaibang takot ang nararamdaman ko sa dibdib ko. Umaga nang maramdaman kong bumangon si Migo at humalik sa pisngi ko. Nahirapan akong dumilat dahil sa labis na antok. 10:00 nang bumangon ako at nag-almusal pero lumilipad pa rin ang utak ko. Magandang umaga, Iha. Magandang umaga rin po, tita. What's with that face, Divine? You look so stressed. Tingnan mo ako. Mukhang bata't masaya. Gusto mo bang ma-achieve ang ganitong mukha? I can help you. Puyat lang po ako. Okay. Nasabi nga pala ni Joselito na nasa labas ka ng kwarto kagabi. Kung ano man ang narinig mo, atin-atin na lang doon, ha? Nakakahiya. Narinig mo pa kung gaano ko ka-wild sa kama. Tita, Maiwan na kita dyan, Iha. Aalis kami ni Lazaro. Ikaw nang bahala dito, okay? Hindi na ako nakasagot. Kumindat siya sa akin. Naiwan na naman ako mag-isa sa mansyon. Ang tanging kasama ko, si Manang Lusing na abala sa pagtatanim sa garden. Lumabas ako at napalingon sa bodegang pinag-uusapan nila kahapon. Hindi ko alam, pero nagkaroon ako bigla ng kuryosidad na pasukin yon. Lumapit ako kay Manang Lusing. Naalala kong wala siya nung hapong nagbibilin si Tita Matilda. Manang, may susi po ba kayo ng bodega? May kukunin ho sana ako sa loob. Ano namang kukunin mo dyan? Hindi ko alam kung may duplicate akong susi ng bodega. Ang alam ko kasi si Joselito ang may hawak noon. Hindi rin nila ako pinapapasok dyan dahil wala namang ibang laban ng bodegang yan kundi ang mga patapong gabit at laging si Joselito ang inuutusan para tingnan ng loob. Natatandaan ko kasing dyan muna ipinilagay ni Migo ang ibang kahon ko ng gamit. Kasi hindi na kasya sa kwarto namin. May hinahanap po kasi akong envelope. Baka pwedeng hiramin ko muna ang susing hawak nyo. Susubukan ko lang po lahat. Baka may kaparehang susi para sa bodega. Heto. Subukan mo at baka meron ng katulad na susi dyan. Ibalik mo na lang kagad sa akin pagkatapos mo, ha? Opo. Salamat po, Manang Lusing. Mabibigat ang mga yabag ko papunta sa bodega. Kinakabahan ako ng mga oras na yon. Napalingon-lingon ako sa paligid. Isa-isa kong sinubukan ang mga susi sa malaking padlock ng bodega. Please bumukas ka. Dapat mabuksan kita. Ano, Divine? May nahanap ka bang kapareha? Sinusubukan ko pa po ang iba, Manang. Ito sigurong pinakamalaking susi. Ayun, bumukas din. Kailangan kong malaman kung anong meron sa loob nito.
Madilim ang loob ng bodega, kaya kinapa ko ang pader para maghanap ng switch ng ilaw sa gilid. Nang makakita at lumiwanag ang paligid, sinara ko ang pinto. Nagulat ako sa sumalubong na tanawin. Ilang naglalakihang Frigidaire ang nakahilera sa kanan. Parang mga kabaong na bakal. Ngunit ang mas nakatawag ng pansin ko'y ang nasa kaliwang bahagi. Mga kumpol ng dugo ang damit na parang itinambak na lang doon ng basta-basta. May mga punit-punit na tela, puti, dilaw, hanggang sa halos hindi mo na matukoy ang kulay dahil sa namuong dugo. May isa pang pares ng pantalon na tila binutas ng maraming saksak. At sa ibabaw nito, nakalapag ang isang itim na apron na may natuyong laman na nakakapit pa. Sa tabi nito may mesa. Doon ko nakita ang mga kutsilyo. 3. Isang malaki, isang parang pambutcher, at ang isa ay mas mahaba pa sa braso ko. May bahid ng bagong dugo. Mukhang kakagamit lang. Tumutulo pa ang ilang patak ng dulo sa pinakamalaki. Tumama sa sahig na may latag na sakot karton na namamansyahan na rin. May isa pang martilyong may buhok na nakadikit sa gilid. Nanginig ang kamay ko. Oh, Diyos ko. Anong lugar ito? Dahan-dahan akong lumapit sa mga Frigidaire. Isa-isa ko silang tinignan. Sa unang paghatak ng pinto, walang laman. Pero may amoy na agad na kumapit sa ilong ko. Amoy panis na karne. Halo ng asido at nabubulok na balat. Binuksan ko ang pangalawa. Doon ko to nakita ang mas nakakagimbal. Oh, Diyos ko! Sino to? Kaninong bangkay ito? Sila ba ang may gawa nito? Isang bangkay, pero wala ng ulo. Alam kong babae siya dahil sa dibdib. Lasog-lasog na ito. Bukas ang tiyan, wala nang laman loob. Parang nilamog ng makina ang katawan. May marka ng kagat sa braso. Hindi ko na napigilan ang sarili. Sumuka ko paulit-ulit. Alang ang kaluluwa ng taong gagawa nito. Nilapit ko pa ang sarili sa ikatlong Frigidaire. Kahit kinakaladkad ko na lang ang sarili ko sa takot, binuksan ko ito. 3 katawan naman ang naroon. Isang matanda, isang batang lalaki at isang babae. Lahat sila nakadilat. Pero wala ng mga mata. Animoy dinukot. Puno ng hiwa ang mga balat nila. Parang pinagpraktisan ng kung sinong baliw. Yung bata wala ng mga daliri. Yung babae may nakasuksok na rosaryo sa bibig. Muli akong sumuka. Tila ayaw tumigil ng sikmura ko. Pumikit ako pero naglalaro na sa isip ko ang mga imaheng nakita ko. Divine! Divine! Anong nangyayari? Eh bakit ka sumisigaw dyan? Nakita mo na bang hinahanap mo? Hindi manang. Iba hong nakita ko. Oh, Diyos ko! Anong meron dito at puro dugo? Manang, may mga bangkay sa freezer. Manang, mga bangkay ang itinatago nila rito sa bodega. Ano? Ay nasaan? Nandyan, Manang. Nandyan sa freezer. Ay, oh Diyos ko! Hindi ito maaari. Kilala ko ang mga ito, Divine. Sila yung mag-anak na 1 linggo nang nawawala mula sa kabilang barangay. Manang, kailangang malaman ng mga pulis to. Kasama natin ang mga kriminal. Sila Tita Matilda ang may gawa nito. Tatawag ako ng pulis. Divine, may paparating. Sige! Tumawag kayo ng polis. Para kayo na ang susunod kong ilalaman sa mga Frigidaire na yan. Masyado kayong mga pakialamera? Hindi ba't sinabi na ngang bawal makita ang nasa loob nito? Ang pagiging kuryoso sa mga bagay-bagay ang papatay sa inyo. Hayop ka! Halangang kaluluwa mo! Hindi ako ang may gusto nito, kundi si Matilda mismo. Mga demonyo kayo! Ano tong ginagawa niyong to? Ibinibigay ko lang kung ano ang gusto ng amo ko. Siya ang may gusto nito.
Kaya wag na kayong magugulat sa mga naririnig, naaamoy, nakikita at nalalaman nyo. Pero hindi ito makatarungan. Para sa mga aswang, walang bagay ang hindi makatarungan kung tawag ng laman. Si Matilda, aswang na siya. Kaya wala na kayong magagawa roon. Ito ang kapalit sa lahat ng kagustuhan niya sa buhay. Kaya kung ayaw niyong maging pagkain ni Matilda, itahimik niyo na lamang ang mga bunganga niyo. Hindi kami pwedeng manahimik. Paano naging aswang si Tita Matilda, ha? Ikaw ba may kagagawan? Ang dami mong tanong. Masyado ka mapang-usisa. Baka gusto mong pati ikaw ay maging katulad ko na rin. Isang kagat ko lang sa'yo. Magiging aswang ka na rin. Huwag! Huwag kang lalapit! Kung hindi ka mananahimik, kakagating talaga kita. Pero kung hindi mo mapipigilan ang sarili mong magsalita, ikaw ang magiging susunod naming pagkain ni Matilda! Bigla na lang umalingaw-ngawang sigaw ni Manang Lusing. Isang mahabang sigaw ng galit, ng takot, ng pagkasuklam. Hinablot niya ang pinakamalaking kutsilyo sa mesa at walang pag-aalilangang sumugod kay Lazaro. Hayop ka! Demonyo ka! Hindi kita hahayaang patayin ang batang yan! Tigilan mo ko, Lusing! Sa isang iglap lang mabilis ang naging pagkilos ni Lazaro. Malakas ang kanyang katawan, halatang sanay sa laban. Isang malakas na tulak lang mula sa kanya at si Manang Lusing ay bumalibag sa sementadong pader. Narinig ko ang tunog ng pagkabali. Tumama ang ulo niya ng malakas. Nalaglag ang kutsilyo sa sahig. Bumagsak siya, wala nang malay. Umagos ang dugo mula sa kanyang ulo. Tumakbo ako palapit sa kanya. Niyugyug ko ang kanyang balikat. Hindi na siya gumagalaw. Hindi na siya humihinga. Hindi! Ay, Diyos ko! Manang, pumakot ka! Manang Lusing, pumakot ka! Ngunit si Lazaro, tila walang nadamang pagsisisi. Wala man lang bakas ng takot o pagkabigla. Tila ba mas nasiyahan pa siya sa nangyari? Ang daming emosyon! Gusto mong sumunod sa kanya, ha, Divine? Gusto mo bang maranasan ang lamig sa loob ng freezer? Wala kang puso! Wala kang kaluluwa! Alam ko! Hindi mo na kailangan pang sabihin yan. Hayop ka! Anong ginawa mo kay Manang Lusing? Pinatahimik ko lang. Masyado na kayong maingay na dalawa, Divine! Sinimulan niyang kaladkarin si Manang Lusing. Parang wala lang. Parang isa lang itong sako ng bigas. Habang tinutulak niya ang pinto ng freezer, sumisirit pa ang dugo mula sa sugat sa ulo nito. Nanginginig ang tuhod ko. Gusto kong tumakbo, pero nanatili akong nakatayo. Kahit nanlalambot, kahit gusto kong mawala ng malay, hindi ako pwedeng umalis at iwan na lang ang matanda. Ayan! Tahimik na. Hindi ba't mas magaan sa pakiramdam kapag walang sumisigaw? Patay na siya. Pinatay mo si Manang Lusing. At ikaw, gusto mo bang sumunod sa kanya? O tatahimik ka na lang? Napaluhod ako. Hindi ko na alam kung anong mas masakit, ang takot, ang galit o ang lungkot. Pero gusto ko nang isuka ang buong kaluluwa ko. Hindi ako tatahimik kahit patayin mo ko. Ganyan ka ba talaga katapang, ha? O sadyang tanga ka lang? Akala mo ba makakaalis ka pa rito ng buhay? Hindi ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa mga inosenteng buhay na pinatay ninyo.
Sa mga taong walang awa niyong kinitilan ng buhay at itinatago rito para maging pagkain niyo sa gabi. Ipagbibigay alam ko to sa lahat. Kailangan nilang malaman to para sa hustisya. Napaka-ideal mo, Divine. Alam mo bang ganito rin dati si Matilda? Palaban. Maprinsipyo. Naniniwala sa kabutihan. Pero pag gutom na ang kaluluwa, napakabilis nitong lumuhod sa kasamaan. Hindi mo naintindihan ang gutom namin. Hindi mo naintindihan ang tawag ng pagkatao namin. Hindi mo na kailangang ipaintindi. Dahil kahit anong paliwanag mo, hindi kailanman magiging tamang ginagawa niyo. Isa kayong salot! Daan-daang lumapit si Lazaro. Ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang niya. Para kung sinasakal ang presensya niya pa lang. Habang lumalapit siya, mas nanliliit ako. Ngunit pinilit kong tumayo kahit nanginginig ang tuhod ko. Hindi ako pwedeng magpakain sa takot. Alam mo ba kung ano ang ginagawa ng mga tulad namin sa mga batang tulad mo, ha? Hindi na ako bata. Masarap ang pakiramdam na may tapang sa umpisa. Pero kahit anong tibay, lahat may hangganan. Mapapagod ka rin, matatakot ka rin, at sa uli, magmamakaawa ka rin. Kumalabog ang puso ko. Hinawakan niya ang mesa. Pumulot siya ng martilyo. Mabigat. May bakas pa ng buhok at dugo. Nilapit niya ito sa mukha ko. Parang nananansya kung ipupukpok na o hindi. Para bang gusto niyang iparamdam sa akin ang kakayanan niya. Pumili ka. Bibiyakin ko ang bungo mo gamit to? O hahayaan mo akong kagatin ka at maging isa ka sa amin? Hindi ako magiging katulad niyo. Kahit mamatay ako ngayon, mas gugustuhin ko pang mabulok sa lupa kaysa mabuhay bilang halimaw. Pwede naman kitang patayin at buhayin bilang alila. Kung yan ang gusto mo. Mas pipiliin ko pa ring mawala. Pero hindi ako aalis sa mundong to nang hindi ipinaglalaban ng katotohanan. Kumunot ang noo ni Lazaro. Tila hindi niya inaasahan ang ganong klase ng tibay at tapang ko. Tumitig siya sa akin at sa unang pagkakataon may bahid ng pagkalito sa mga mata niya. Parang sandaling nagduda siya kung totoo ang tapang ko. Alam mo, ayoko ng mga mahihirap patayin. Pero ikaw, kakaiba ka. Sige, Divine, subukan mong lumaban. Pero tandaan mo, bawat paghinga mo mula ngayon, utang na lang sa awa ko! Hindi ko kailangan ng awa mong gago ka! Magbabayad ka sa mga ginawa mo! What's happening here? Bakit dinig na dinig ang sigawan yung dalawa mula sa labas? Oh, shucks! Bakit may mga sariwang dugo? What happened? Pinatahimik ko ang mayordoma mo. Masyadong maingay. What? You did what? Anong ginawa mo kay Lusing? Nandyan, nakasilid na sa freezer. Pandagdag pagkain na rin. Kahit amoy lupa na. Yeah, di bali na lang. Divine, halika dito. Huwag mo nang isipin ang mga nakita at nalaman mo rito. I still want you as my future daughter-in-law. Kaya palalagpasin ko tong ginawa mong pangingialam. Basta shut your mouth, ha? Tita, ano pang nangyayari sa'yo? Hindi naman kayo ganito dati, di ba? This is what I want, Iha. This is my dirty little secret to stay young and beautiful. Halika na sa labas, bago pa tayo maabutan ng mga anak ko dito. Madam? Anong nangyari kay Ate Lusing? Nasaan ho siya? Nasa freezer daw, sabi ni Lazaro. Tingnan mo nga baka buhay pa. Kawawa din naman ang matandang yun. Ito kasi si Lazaro padalos-dalos masyado ng desisyon. Pwede namang bayaran ng matanda kapalit ng pananahimik. Ano ho? Sandali. Tiyak na magluluksay ang siusilito sa ginawa mo, Lazaro. Kapatid niya yon. Hindi ko alam ang bagay na yan, Matilda. Oh, my bad.
Nakalimutan ko bang sabihin? Si Joselito at Lusing ay magkapatid, tonto. Saan ka ba kinuha ni Joselito at hindi mo alam ang bagay na yon? Takot na takot ako nung mga oras na yon, Miss Ligaya. Mga demonyo ang kasama ko. Hindi sila mga tao, kundi mga aswang. Si Tita Matilda, sumama sa dilim, kapalit ng kagustuhan niyang huwag tumanda. Divine, gusto kong ipaintindi sa iyo to. Hindi ako basta taong nakikiusap. Gusto ko makinig ka sa akin. Kung gusto mong magustuhan pa rin kita para sa anak kong si Miko, ang mga nalaman mo ay mananatili na lang na lihim. Naintindihan mo ba? Kung gusto mo pang manatili sa buhay ng anak ko, susundin mo ang gusto ko. Matapang ang isang yan. Ipaglalaban niya raw ang mga inosenteng buhay. Silly young girl. Wala ka na magagawa sa mga yon. Deads na sila. Happy na kung nasaan man. Tita, hindi makatarungan ang lahat ng ginawa niyo. Ayos lang yun. Di rin naman patas ang mundo. Gumawa ka man ng mabuti o masama. Sa dulo, pare-parehas pa rin tayong mamamatay. Pero tita, yung mabuhay ng may konsensya, hindi ba mas mahalaga yun? Paano kayo natutulog sa gabi nang nabahira ng dugo ang kamay niyo? Nakakatulog ako, Divine. Mas mahimbing pa sa kahit sinong matuwid. Alam mo kung bakit? Kasi ang mga desisyon ko may dahilan. Hindi ito kagustuhan lang kung hindi kailangan. At kung hindi ka sasabay, ikaw ang susunod namin. Ganun lang kasimple. Hindi ko kayang lunukin to. Hindi ko kayang manahimik. Hindi ako kagaya niyo! Hindi mo kaya ngayon. Pero alam ko ang klase ng batang kagaya mo, Divine. Puno ng prinsipyo pero walang armas. Walang kapangyarihang panlaban. Sa giyera ng mga nilalang na kagaya namin, ang katulad mo isinusuka ng lupa at langit. Nananakot ba kayo? Hindi kita tinatakot. Tinuturuan kita. Kasi kung talagang mahal mo si Migo, kung ayaw mong may masamang mangyari sa kanya, tatahimik ka. Simple lang naman ang hinihingi ko. Hindi kita ipapapatay. Hindi ko rin ipapahamak ang pamilya mo hanggat hindi mo kami ginagalaw. At kung magsumbong ako, Wala kang isusumbong. Dahil wala ring maniniwala. Dahil wala kang ebidensya at kung sakaling meron ka man, hindi mo na yun madadala sa labas ng pader na to. Gusto mong mabuhay at hindi madamay ang pamilya mo? Then act like nothing happened. Napilitan akong manahimik ng mga panahong yon, Miss Ligaya. Pakiramdam ko ay napakasama akong tao. Lalo na't nagagawa ko na rin maglihim kay Migo. Nagbibingi-bingihan ako kahit may mga pagkakataong naririnig ko sila. Nagbubulag-bulagan sa tuwing may makikita silang may ipinapasok sa bodega. Pero si Mang Joselito, hindi na sumama sa kanila at hindi ko na rin ito nakikita. Isang linggo ang lumipas, tila doon lang nakapansin ang magkapatid. At nung gabing yun, nanaig sa akin ang konsensya ko nang magtanong sila. Ngayon ko lang napansin, nasa si Manang Lusing? Bakit hindi ko siya nakakita? Nagpaalam na si Lusing. Nakalimutan ko rin sabihin sa inyo. Umuwi na siya sa kanila dahil matanda na rin at hindi niya na raw kaya magtrabaho. Gusto niya nang magpahinga. That's unusual. Palaging nagpapaalam sa amin si Manang kapag nagbabakasyon siya sa kanila. Bakit ngayon hindi? Hindi niya na nagawang magpaalam sa inyo dahil alam niyang malulungkot at iiyak kayo. Kung ganun, sino nagluluto ng mga pagkain natin tsaka naglilinis itong bahay? In fairness ha, masarap tong karne. Si Lazaro ang nagluluto gamit ang napakasarap at kakaibang karne. ano? Si Lazaro ang nagluluto nito? Oo, Iha. Nagulat ka ba? Honey, anong nangyayari sa'yo? Bakit nasusuka ka? Buntis ka ba? Hindi. Masarap, hindi ba, Iha? Mga hayop talaga kayo, walang ang kaluluwa! Mga demonyo!
Anong nangyayari sa'yo, ate? Si Manang Lusing, hindi siya umalis! Pinatay nila siya! Pinatay ni Lazaro! At ang maaaring karning kinain natin ngayon ay si Manang Lusing mismo! Honey, ano bang sinasabi mo dyan? Itigil mo ang paratang mo niyan, Divine! Hindi mo alam ang sinasabi mo! Ate, seryoso ka ba? Si Manang Lusing? Oo! Wala na siya. Pinatay siya ni Lazaro mismo sa harap ko. Nakita ko! Sa bodega may mga bangkay. Sa freezer! Mga katawan ng mga nawawalang tao! Ano? Mama, totoo ba to? Mga bata talaga ngayon kung ano-anong iniimbento. Divine, may hangganan ng kasinungalingan mo. Hindi ito kasinungalingan. Sabihin niyo sa kanila kung anong klaseng halimaw ang gusto niyong maging tita! Mga halimaw kayo! Desperado at desperada! Ma, sagutin mo nga kami. Totoo bang may mga bangkay sa bodega? Totoo bang pinatay niyo si Manang Lusing? Hindi ako makapaniwala. Mapakiusap. Sabihin mo hindi totoo to. Lahat ng ito ginawa ko para mabuhay. Para manatili maganda, bata at makapangyarihan. Kung kailangan kong kumain ng laman, gagawin ko. Ma! At ikaw ang sumisira sa lahat ng gusto kong mangyari. Sinasabi ko na nga ba't hindi ka talaga mananahimik. Sana pala, hinayaan na lang din kitang patayin ni Lazaro katulad ng ginawa niya kay Lusing. Huwag kayong lalapit! Isa kang peste! Mama! Tingin! Bitiwan mo siya! Anong ginagawa mo? Si Tita Matilda. Hindi na siya ang Tita Matilda na kilala namin noong mga oras na yon, Miss Ligaya. Ang mga mata niya ay nagngangalit at namumula. Ang mukha niya ay halos hindi na tao. Isang halimaw na ang nasa harap namin. Hindi ito galit na ina, kundi isang gutom na nilalang. Mama! Bitiwan mo si Divine! Mabilis ang naging pagkilos ni Migo. Hinablot niya si Tita Matilda palayo sa akin. Bumagsak silang pareho sa sahig habang ako nanginginig, naghahabol ng hininga. Hindi ko akalain magagawa niyo yun. Mama! Anong nangyayari sa'yo? Bakit nagkakaganyan ka? Hindi ako makapaniwala. Mama, totoo ba? Aswang ka ba? Pati na rin si Lazaro. Dahil ba sa kanya lahat ng ito? Oo, dahil sa kanya. At hindi ako nagsisisi. Hindi niyo alam ang gutom, ang takot sa pagtanda, ang pagkabulok habang buhay ka pa. Hindi niyo naiintindihan ang sakripisyo. Sakripisyo? Tinatawag mong sakripisyong pagpatay ng tao? Ang pagkain ng laman nila? Oo. At kung kailangan, uulitin ko pa. Halimaw kayo! Hindi kayo karapat-dapat tawaging ina o tao! Mga demonyo! Ma, hindi pa huli ang lahat. Pwede pa nating itigil to, Ma. Hindi na. Huli na ang lahat. Hindi kita hahayaang saktan pa si Divine. Kahit ikaw pang nanay ko! Biglang bumukas ang pintuan ng mansyon. Pumasok ang malamig na hangin, kasabay ng yapak ng pamilyar sa aming lahat. Mga hayop kayo! Mga demonyo kayo! Mga silito, Aba, ang matandang taksil ay nagbalik. Hindi ito ang usapan. Hindi ito kasama sa napagkasunduan natin. Tumulong akong pakainin kayo ng dugo at laman. Tumulong akong manguha ng biktima ninyo. Pero hindi para patayin nyo ang sarili kong kapatid. Galit na galit ako sa kataksilan ninyo. Sisiksisi akong pumayag akong magpaalipin sa inyo, mga hayop!
Matilda, Lazaro, hindi na ito kaligtasan kundi kalapastanganan. Kaligtasan? Walang dapat na iligtas. Gutom lang ang pinupunan namin. Patawad na, Ate Lusing. Patawad sa pagpayag ko. Akala ko Kundi para basbasan ang lugar na ito at tapusin ang sumpa. Subukan mo! Tingnan natin kung gaano kalakas ang Diyos mong yan laban sa gutom ko! Bumigat ang hangin. Umingay ang paligid. Lumakas ang ugong sa loob ng mansyon. Pero hindi natinag si Father Henry. Tumindig siya sa gitna ng sala. Pinunit ang sarili niyang saya ng abito at ipinahid sa dugo ang sahig. In nomine Patris, et Spiritus Sancti, expelle demones, libera animas, et purgahan dumom sa kasamaan. Napaatras si Tita Matilda. Umuusok ang balat niya. Tila sinusunog ng mga salita. Si Lazaro, bagamat mas matatag ay lumuhod sa sakit. Hindi pwede! Hindi nyo kami matatalo sa salita lang! Sa ngalan ng Diyos na buhay, humayo kayo sa dilim kung saan kayo nabibilang. Nasusunog ako! Father! Tuloy niyo lang! Tuloy niyo lang! Matilda! Lazaro! Itigil niyo na ito habang may natitira pa sa inyong pagkatao! Wala nang natitira sa amin! Joselito! Umalis na kayo bago ko pa mabawi ang lakas ko! Hindi ako matatalo ng dasal! Si somos, omnis imnidos spiritus, omnis sanitanica, omnis satanica potestas. Nagliyab ang gilid ng dingding. Parang bumubuka ang sahig. Si Tita Matilda halos gumagapang sa sakit. Si Lazaro pilit pa rin sumusugod kahit nanlalamig na ang mga mata. Ngunit bawat takbang nila ay pinipigil ng dasal. Nananatili si Father Henry sa gitna. Nanginginig pero hindi umaatras. Kaya pala bigla kayo nagbago, Mama. Nilamon kayo ng kasakayban. Hindi niyo kami naiintindihan. Ginawa ko to para hindi na ako mawalan. Ayoko nang maging kawawa. At kapalit no ng buhay ng iba? Biglang bumalot sa ilong ko ang pamilyar na amoy ng gas. Matapang at umaalingasaw. Ano yun? Gasolina. May tao sa labas! May nagsasaboy ng gas! Wag! Wag yung susunugin ang mansyon ko! Hindi! Huli na ang lahat! Nagsisisi na ako! Ayoko na! Umalingaw-ngaw ang yabag mula sa labas. May anino sa bintana. Mahihinang kaluskos at pagsaboy ng likido. Tila lahat ng gilid ng mansyon ay binabalutan ng gasolina. Tila lahat ay napako sa oras. Hindi ito pwede! Lalabas ako! Lalabas ako, please! Hindi na kayo makakatakas. Isinara ng Diyos ang pintuan para sa inyo. Divine, Nico, Darlim, lumapit kayo. Tara na. Saan tayo pupunta, Mang Joselito? Eh di natin kailangan pasunog kasama nila. Hinila kami ni Mang Joselito. Binuksan ng lihim na pinto ang kahoy sa sahig. Doon may nakatagong daan palabas. Isang daang matagal na pala niyang inihanda. Hindi para sa sarili, kundi para sa pag-amin. Father Henry! Umalis na kayo. Ito ang misyon ko. Ito ang aking laban. Susunod ako sa inyo.
Bilisan na natin. Habang papalayo kami, lumingon ako sa likod. Umiiyak pa rin. Isang matandang lalaki ang naabutan naming nagsasaboy ng gas sa buong mansyon at nang makita kami, sinindihan niya ang apoy na mabilis kumalat sa buong paligid. Maya-maya pa lumabas si Father Henry sa main door na nagsisimula na ring masunog. Mabilis namin siyang tinulungang makalabas. Mga hangal! Babalik ako! Magbabalik ako! Hindi ko na muling nakita sina Lazaro at Tita Matilda matapos ang gabing yun. Nilamon ng apoy ang buong mansyon. Kasabay ng mga sigaw nila. Hindi ng takot, kundi ng pagkasira. Si Mang Joselito, sugatan man sa loob, ay mahigpit kaming niyakap. Si Father Henry ay nanginginig. Bahagyang sunog ang laylayan ng abito, pero ang hawak niyang rosaryo, buong buo. Tapos na ba talaga? Wala na sila. Siguro yun ang katapusan nila. Siguro ayos na rin ganun ang nangyari kay Mama. Pero hindi yun ang katapusan ng lahat. Hindi. Yan ang simula ng paniningil. Simula ng pagbawi ng mga kaluluwang ginapos ng kasamaan. Panimula rin ang pagsisisi ko. Sana'y kayanin kong itama kahit konti man lang ang pagkukulang ko. Kayo nang nagsalba sa amin. Hindi yun maliit na bagay. Pero may mga sugat na kailangang aminin muna bago gumaling. Tahimik kaming naglakad sa putikang daan, palayo sa nabulok na yaman, papalapit sa mas malalim na pag-unawa. Sa kabila ng bigat, naroon ang isang uri ng katahimikan. Hindi dahil wala ng ingay, kundi dahil may natapos. Huwag nating hayaan na ang katahimikan ay maging takip sa katotohanan. Magsalita tayo. Tumindig. Huwag na nating ulitin ang pagkakamali ng katahimikan. Kahit ilang ulit pa akong tanungin kung bakit ko iniligtas ang sarili ko, isa lang ang sagot ko. Dahil may mas karapat-dapat pa akong gawin kesa mamatay kasama ng kasalanan nila. At sa bawat araw na lumipas mula noon, pipiliin kong mamuhay na hindi bulag, hindi bingi, at higit sa lahat, hindi pipi sa harap ng kasamaan.